Right? So, ito po yung first passage po natin pong titingnan. Yung, again, yun pong yung unang category na kailangan po nating pag-aralan is yung repetitions of word. Meron ba, ito po yun, meron bang mga salita o mga phrases na nauulit? Yun po yung ating kailangan tingnan tandaan. Ano po? Meron bang nauulit na mga salita o mga phrases o parirala dun sa passage na nauulit? Okay. Doon po sa 1 John 2:15-17, ito po yung ginamit po natin. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the desires of the flesh and the desires of the eyes and the pride of life is not from the Father, but is from the world. And the world is passing away along with its desires. But whoever does the will of God abides forever. So kapag binasa po natin yung ilang mga verses dito, nakikita po ba natin yung ilang mga salita na nauulit? Amen. Meron po, ilan po, tama po ano? Yung isang salita na nauulit po doon is yung salita na world. Okay? Sabi po doon, do not love the world, things in the world. If anyone loves the world, love of the Father is not in him. For all that is in the world. Okay, so nakikita niyo po yun, ano, talagang nag-a-appear po doon yung salitang world. So meron pa pong another word, meron pa pong isang salita na maobserbahan po natin doon, ano, na nauulit. The word love. Sabi po doon, do not love the world. Do not love the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. So, ibig sabihin po doon po sa text na yon, sa passage po na binasa po natin, ay nag-a-appear po doon yung mga ilang salita na nag-uulit po, ano? At kailangan po nating i-note po yun. Kailangan po nating tingnan, kailangan po nating isulat din po, ano? Para po ma-realize po natin ang meron pong sinasabi po ang Diyos po doon, ano? Meron pong binibigyan niya ng diin doon po sa passage po na yun, ano? Okay? At yun nga po, sa Gospel of John 15:1-10, medyo mahaba po yung passage po. Pero tingnan po natin. Sabi ni Jesus, I am the true vine. My Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. And every branch that does not bear fruit, he prunes, that it may bear more fruit. Already you are clean because of the word that I have spoken to you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me, and I in him, it is he who bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Okay, so ano po yung naobserbahan po nyo dun, ano? Pagka kinuha po natin yung verse po na yun, yung passage po na yun, let's say sa John 15:1-10, may mga words po doon na sadya po talagang naulit po, ano, yung word na fruit, and then yung abides. Okay, so nakuha nyo po ba yung idea po doon, ano? Yung pong mga salitang nauulit. Yung repetitions of words. Okay. So, doon po sa binasa po natin, ano, na text, yung pong idea, nakita po natin yung abide in me, and then Jesus says that the word, yung fruit, okay, talagang kapag lumalabas po yung abiding na word, is the more naman na nakikita, nauulit din po yung word na fruit. Okay. So, nakikita nyo po ba yan? Okay. Yun nga po, ano, bakit
itong mga words na ito ay talagang nauulit. So, kailangan po nating alamin po bakit nga po ba nauulit yun, ano. Ibig sabihin, mahalaga po yun at binibigyan po niya ng emphasis kung bakit po niya inuulit. Maaring yung word po ay may warning, maaring may command, o maaring talagang really urgent na kailangan po nating sundin po, ano. So, may mga passage naman po na hindi po naman natin kakikitaan ng mga words that repeats, ano. Hindi po, wala pong repetition na words dun sa ilang mga passage. Pero kailangan po natin, again, na tandaan po yung category na ito na kapag nakita po natin na may nauulit, so kailangan po natin i-note po yun. Kung okay lang po naman na guhitan po natin, i-mark po natin mismo yung text. Okay. So, ginagawa ko po sa Biblia, pag nagbabasa po ako, is ginuguhitan ko po yung mga text na para sa akin ay mahalaga po, ano. So, dito po sa repetitions of word, yan po yung ginagawa natin. Kailangan tingnan po natin, alamin po natin ano yung words na nakita natin na talagang may repetition. So, ganun po yung number 1. So, yun po yung unang category na kailangan po nating tingnan. Pangalawa, number 2 na po tayo, yung word na contrast. Contrast. So, kailangan po nating tingnan yung mga ideas, no? Yung mga kaisipan, maging yung individuals, okay, or items that are contrasted with each other. Ang salita na maaari po nating magkaroon po tayo ng susi dito, ng key, is yung word na but. Pero, subalit, yan. Maaari pong magamit po yun at magbigay po ng dahilan sa atin para ma-identify po natin yung category, masabi po natin na there is a contrast. Okay? So, yung idea po na ito, let's say yung contrasting, maaaring dun sa passage is, or dun sa passage mismo that there is, or that are, maaaring may contrast, or there is contrasting to each other dun sa passage, dun sa, let's say, dun sa sentence. At yun nga, yung salitang but, o yung but, yung spelling po niya, no? Ito po isang conjunction. Sabihin, nagdudugtong po yun ng phrase, ano? Yung conjunction. Yung but, ito po yung talagang kalimitan pong ginagamit na nagpapakita mismo sa passage that there is contrast. For example, sa Proverbs 14 verse 31, 14:31, whoever oppresses a poor man insults his maker, but, okay, nakita niyo po, he who is generous to the needy honors him. Ito po yung sa ating language. Ang umapi sa mahirap ay humahamak sa may kapal. Ngunit, subalit, pero ngunit po yung ginamit. Ngunit, ang matulungi nagdudulot ng karangalan. So, nakita natin po doon yung dalawang statements. Tama po, ano? Pero yung statements po na ito is may contrasting, ano? There is a contrast. Yung statement number 1, sabi po, whoever oppresses a poor man insults his maker. Yun po yung first statement. But then also, after that is merong word na but. Okay? So, showing that there is a contrast. But he who is generous to the needy honors him. Okay? So, yung contrast na word is but. Okay? So, ito po yung salita na nakita po natin na ginamit po doon. That's why, yung category po, sa pangalawang category, there is a contrast. Alright, so meron po tayong ilang makikita na ilang mga verse, ano, pagdating po sa paggamit po nung category na ito, yung contrast. So, yun po yung idea po doon. So, ang nice po nating paalam doon is, kailangan aware po tayo doon sa mga words na ginagamit, ano. Hindi po natin nilalaktawan lang yun. So, ibig sabihin, meron pong sinasabi po doon, ano, yung passage. Kaya maging aware po sana tayo doon, nawa. Sa pagtingin po ng passage, like for instance, doon sa yung kanyang ideas, nalaman po ng passage, yung kaisipan nito, maging yung individuals, o yung mga tao na nandoon,
maging yung konsepto mismo na ginamit po ng author, ano. So, maaaring gumagamit po siya ng contrast para makita po natin yung pagkakaiba. Yan. Ano yung pagkakaiba ng dalawa? Yung first statement at ng second statement by using, yun nga po, nakita po natin yung indicator po doon, yung but. Subalit, pero, ngunit. Okay. Another example. Sa Romans chapter 6:23. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus. In Christ Jesus our Lord. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So, yun po yung statement na ginamit po ni Paul. There is a word but in contrast. Okay? Right? So, the wages of sin is death. The wages, sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan. Yun yung first statement, but, okay, that in contrast to that statement, yun nga po, the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Okay, so meaning, if you remain in a simple state, kapag ka nagpatuloy sa makasalanang kalagayan ng isang tao, okay, hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ganun lang po yan, no? Ibig sabihin po nun, ang matatanggap po niya ay yun nga po, yung death, yung kamatayan. Pero hindi lamang po physical death yun, ano? Alam naman po natin that ang tinutukoy po ni Paul doon is yung eternal spiritual death. But in contrast, there is a word but, kapag nag-focus po tayo dun sa pangalawa, sabi niya, ito po yung kaibahan. Yun nga po, ano, ang sinasabi po ni Pablo is, hindi po tayo, hindi po, doon sa first statement, hindi po tayo kailangan bumagsak o mabiktima ng eternal death. Kaya sinabi po niya sa second statement, maaari tayong magkaroon, yun nga po, yung free gift of God, which is eternal life in Him. Meaning, in Him, through Jesus. So, yun po yung contrasting idea, no, na makikita po natin. There's the word, but. Kaya maging aware po din tayo dun sa konsepto na yun, ano. So, hindi lamang po yung konsepto, may mapapansin po tayo na nauulit. Okay, meron ding contrasting. Yung pong first statement, then second statement. But yun nga po, meron pong keyword na but. Another example is from 1 John 1:5-7. So, ito po yung verse. This is yung passage. This is the message we have heard from Him and proclaim to you that God is light, and in Him is no darkness at all. So verse 6, if we say we have fellowship with Him while we walk in darkness, we lie and do not practice the truth. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all our sins. Ito ang aming narinig sa kanyang anak. Sabi ni John, at ipinapahayag naman namin sa inyo, ang Diyos ay liwanag, at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kung sinasabi natin tayo may pakikisa sa Kanya, ngunit, namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo, at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Ngunit, kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo nagkakaisa. At ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Okay, so ano po yung sinasabi po ni John, ano? Okay, so meron po siyang mensaheng narinig. Ano po yung message na narinig niya mula kay Jesus sa anak ng Diyos? Okay, sabi niya, ito yung mensahe, God is light. And in Him, there is no darkness at all. So, that's the message. Yun po yung narinig po ni John, ano?
And then, base po dun sa kanyang narinig, na kanyang sinabi at sinulat, ito po yung dinagdag niya. That if we say we have fellowship with Him while we walk in darkness. So there is a conclusion. Sabi niya, then we lie and do not practice the truth. But if we walk in the light as He is in the light, okay, so we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all our sins. So, nakita niyo po ba yung statement doon, yung one verse to another statement from to another verse, using another verse. So, meron po doon na statement contrasting by another statement, That's why there is a contrast as the second category. When we say yung word na contrast, mga kapatid, it means it put in opposition to show or emphasize differences. Sabihin, nagpapakita po ito nagbibigay din po ito sa mga bagay na pagkakaiba. Alright? So, contrast. Kaya, yung keyword po na ginamit is yung word na but, B-U-T. Na kailangan po ay maging aware din po tayo doon. At pinapansin po natin yun, yung contrasting statement or even yung word na but. Okay, so meron po tayong repetitions of words. And then we have the contrast. Ito naman po yung pangatlo. Comparisons. Okay. Look for idea, number 3 po ito, or individuals or items that are compared with each other. Kinukumpara po ito, Tinitingnan po natin dito kung merong pagkakatulad, Of course, similarities, comparisons. Like for example, yung idea po na ito is from Proverbs 25:26, sa James 3:3-6, from Isaiah 40 verse 31, then we have from Luke 22 verse 44. Okay, so yun po ilan sa mga na-select po na mga passages, para ma-identify lang po natin that there is comparison dun po sa passage, sa statement. Okay, so kailangan po nating tingnan yun, yung mga bagay na binibigyan po nila ng pansin, ng diin, while comparing idea, okay, individuals, items. Okay, dito po hindi po natin pinapansin, hindi po, when we talk about comparison, hindi po natin makikita yung contrasting, but they are comparing with something else. Okay, so hinahanap po natin dito, o maaring may makita po tayo na word na yung similarities o yung pagkakatulad. Kaya naman yung pong salita na yung word na like, okay, nagpapakita po yun na merong similarities. Like for example, sa Proverbs 25 verse 26, like a muddied spring or a polluted fountain is a righteous man who gives way before the wicked. Tulad ng isang maputik na bukal o isang maruming bukal ay isang taong matuwid na nagbibigay daan sa harap ng masama. Yun po yung ginamit ko po doon is yung direct translation. Pero pagka dun sa MBB, ito po naman yung words, yung statement. Bukal na nilabo o balong na dumihan ang katulad ng matuwid. Katulad ng matuwid na sa masama ay nakipagkaibigan. So ano po yung naisipahayon? Iparating po ng writer po sa atin. Okay? Na kung ang isang matuwid na tao, okay, yung righteous man, and then you give way to or you begin to act like the wicked. Halimbawa, yung matuwid na tao, yung righteous man, ay nag-umpisa na ipakita niya at umaksyon siya na siya isang makasalanan, is yun nga, sabi is, you begin to follow the path of the wicked. Nag-uumpisa na siya na sumunod sa lugar, sa daan ng makasalanan, na hindi po dapat mangyari yun because you're a righteous man. That's like, sabi niya, that's like looking at a muddied spring or a polluted fountain.
Hindi po ibig sabihin po noon na yung righteous man mata-transform po yun into a fountain of water that is polluted. Kumbaga, meron po siyang ginamit po that's yung idea, comparing idea na ginamit po niya. Okay, na kailangan po nating tingnan din ano. Kapag po merong comparison, again may word na like. Another one is from Isaiah 40 verse 31. But they who wait for the Lord shall renew their strength. 31. But they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Bagamat ginamit po dun yung but we're focusing on the word like, ano? Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. They shall mount up with wings like eagles. So narinig po natin, nakita po natin yung word na like, L-I-K-E. Okay, minsan ginagamit po instead of like is yung word na as. A-S. Okay, as or like, parehas lang po yun, ano? Katulad ng, kawangis ng. Okay. Pero hindi po ibig sabihin nun that if you are waiting the Lord, hindi po niya sinasabi na tayo na mga mananampalataya o mga nag-aantay sa kanya will turn into an eagle and start flying. Hindi po ganon. Start flying. Hindi po yun yung kanyang sinasabi. But then, ginagawa po niya, he is comparing. Okay? He is comparing an eagle and how an eagle is in terms of flight. How an eagle can soar high through the sky. Ganun po niya kino-compare yung nagtitiwala sa Diyos, mga mananampalataya na nag-aantay sa Kanya, nagtitiwala sa Kanya. Okay? Ganun po yun. And then also, he wants, yung author, gusto po niyang ipakita po yung word na illustration. Okay? Na kung saan ang isang tao, yung isang mananampalataya o yung isang naniniwala sa Diyos o nag-aantay or someone who waits upon the Lord finds new strengths or spiritual strength. Kakaroon siya ng bagong lakas. Spiritual, yan po. Na katulad ng agila, lilipad, pumapailan lang sa langit. Di po ba? And displaying what? Yung strength. At yun nga po, that they are able to fly and soar. So what? There is a comparison. Yun po yun, ano? And it also says, nga po, sinabi rin po niya that they shall run and not be weary. Kaya, yun nga po, sila'y tatakbo sila at hindi mapapagod. And they shall walk and not faint. Sila'y lalakad at hindi manghihina. So, meron po tayong nakita doon, yun nga po, no, there is a comparison. Okay? Yung strength na meron po siya is just like an eagle that has a strength. Okay? So, yun nga po, kakaroon tayo ng paraan, ng way para mabuhay for the Lord. Okay? Mabuhay para gawin ang kanyang kalooban. The strength given by God. We can able to serve Him. Okay? For those who waits upon Him and trust in Him. So, yun po yung idea po dun, There is what? Yung comparison. Kaya, tinitingnan po natin yung mga ganong mga bagay, So, yun po yung unang tatlo na mga categories. Again, I will repeat. Repetitions of words, contrast, comparisons. So, those are the three first categories pagdating po sa ating textual observation. Alright?